Welcome po sa first episode natin ngayong 2026. I'm sure na marami sa inyo ang goal ngayong taon ay magkaroon na ng bagong sasakyan or makabili na ng kapalit ng luma nilang sasakyan. So kung ang hanap nyo ay yung mga pinaka-budget meal na brand new, ay gumawa po ako ng list ng mga pinaka-affordable brand new cars na available dito sa Pilipinas para sa taong 2026. So ito pong listahan natin ay mula 700,000 pababa. Sisimulan po natin doon sa pinakamahal at yung pinakadulo po ang pinakamura. Ang una po sa listahan natin ay ang Changan Lumin EV na naghahalaga po ng 699,000 pesos. Ito po ay isang Chinese-made cute compact EV na very stylish pero mas bagay lang po itong gamitin sa city. Kasi 190 kilometers lang po ang range ng battery nito. 3-door hatchback po ito na kasya ang 4. Last year lang po ito nilaunch dito sa Pilipinas. Pero guys, kung gusto nyo nung mas mataas ang range, yung kaya hanggang 301 kilometers, ay meron po itong version na mas malaki yung battery. Kaya lang syempre, mas mahal. Ang next naman po sa listahan natin ay naghahalaga din po ng 699,000 pesos. Isa po ulit itong battery electric vehicle na mula sa China at ito po ay ang Jetour Ice Cream EV. Cute, stylish at available po sa 4 na playful colors ang 3-door compact hatchback na ito. 170 kilometers naman po ang range ng battery nito kaya ideal lang for city use. 27 horsepower, single motor ang nagpapower dito na kayang mag-top speed ng hanggang 100 kilometers per hour. Pero hindi ko po marirecommend na patakbuhin nyo ito ng maximum speed para mas malayo yung range na marating nyo at saka makaiwas sa body roll. Ang next naman po natin ay naghahalaga ng 698,000 pesos. Hindi po ito EV at hindi po ito galing sa China. Inintroduce po ito dito sa Pilipinas noong 2019 at mula naman po noon ay isa ito sa very popular choice pagdating sa entry-level subcompact sedan. Ito po ay ang Kia Soluto, also known as Kia Pegas sa ibang bansa. 1.4 liter gasoline engine po ang makina nito na pinarteran ng 5-speed manual transmission. Ngayon, kung hindi po kayo marunong mag-drive ng manual transmission, meron naman pong available na automatic, kaya nga lang mas mahal. 748,000 pesos. Ang next po sa listahan natin ay mula ulit sa China pero yung brand niya ay galing sa UK. At ito po ay ang MG5 na naghahalaga naman po ng 698,000 pesos. Kapresyo lang din ng Kia Soluto pero mas malaki po ito. Tapos guys, dahil ito ay isang Chinese car, asahan nyo na mas marami itong features compared dun sa mga ibang kasabayan niya na 5-seater subcompact sedan. Ang makina po nito ay 1.5 4-cylinder gasoline engine na pinartneran ng 5-speed manual transmission. And then meron din naman pong available na naka-CVT automatic transmission pero mas mahal ng konti, 738,000 naman po ito. Ang next po sa listahan natin ay German brand naman. 686,000 pesos ang tag price nito. At ito po ay ang Volkswagen Santana Sedan. Meron po itong tatlong variants pero yung 686,000, yan po ay yung ang makina ay 1.4 4-cylinder gasoline engine na naka 5-speed manual transmission. And then yung ibang variants po nito ay automatic pero syempre mas mahal. Pero guys, although ito po ay sasakyan na German brand, gawa po ito sa China. Kaya yung mga madalas pong mag-comment dyan ng no to Chinese products ay hindi po para sa inyo ang sasakyan na ito. Ang next naman po natin ay gawa ulit sa China. Ito po ay ang MG3 na naghahalaga naman ng 678,000 pesos. Sa ganyang presyo, pati siguro yung mga mahilig mag-comment ng no to Chinese product ay baka magdalawang isip. Lalo't maporma din po itong 5-seater subcompact car na mula sa MG. Nilaunch po ito dito sa Pilipinas noong June 2024, kasabay nung MG50 Plus. Ang makina naman po nito ay 1.5 liter 4-cylinder gasoline engine na may 5-speed manual transmission. May versions po ito syempre na naka-automatic. Actually, meron po itong version na hybrid. Kaya lang po, mas mahal. So, kung gusto nyo ng MG3 na below 700,000 pesos ang halaga, kailangan marunong kayong mag-drive ng manual transmission. Or willing kayong mag-aral na gumamit ito.
Ang next po sa listahan natin ay EV uli at mula din po ito sa China. 668,000 naman po ang price tag nito at ito po ay yung JMC EV2. Kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko yung forma nito kaysa dun sa Jetour Ice Cream or dun sa Changan Lumin. Tapos mas mura pa to. Kasya rin naman dito ang 4. Tapos mas malayo ang range nito kasi hanggang 201 kilometers ang isang full charge ng battery nito. Mas matagal nga lang ng 2 oras ang pag-charge kasi 8 to 10 hours ang home charging nito. Pero guys, yung mga ganitong klase ng EV kasi mas bagay sila kung sa city mo lang gagamitin para hindi ka masyadong maapektuhan ng range anxiety. So, ang next po sa listahan natin ay tama ang hula nyo, galing ulit sa China. Pero hindi po ito EV. Ito po ay ang Changan Alpine. Sa halagang 654,000 pesos lang ay magkakaroon ka na ng subcompact sedan na kasya ang 5. Tapos ang makina niyan ay 1.4 liter 4-cylinder gasoline engine na naka 5-speed manual transmission. Ito pong Alpine ay ang pangtapat ng Changan sa Toyota Vios. Ngayon guys, kung gusto mo ng mas malakas-lakas ay meron po itong variant na naka 1.5 liter gasoline engine tapos naka DCT automatic transmission. Kaya lang naghahalaga naman po ito ng 743,000 pesos. Ang next naman po sa listahan natin ay panghanap buhay at ito po ay ang Toyota Light Ace na drop side. Naghahalaga naman po ito ng 651,000 pesos only. Yan po ang entry level variant nitong Light Ace. Kasi marami po itong mga variants na pwede nyong pagpilian. Depende kung saan nyo gagamitin. Ang makina naman po nito ay 1.5 liter 4-cylinder gasoline engine po yan na pinartnera ng 5-speed manual transmission. Saktong-sakto po ito pang negosyo kasi pwede nyo po itong kargahan ng hanggang 950 kilograms. Ang next po sa listahan natin ay cute EV uli pero hindi po ito mula sa China. This time gawa naman po ito ng Vietnam. Sa halagang 643,000 pesos ay mapapasa inyo na ang VinFast VF3. Mini crossover SUV naman po ang datingan nito. Tapos ang maganda dito ay rear wheel drive. Pero guys, yung halagang 645,000 pesos, hindi po kasama yung battery doon. Bali, ang mangyayaring deal nyo po dyan ay yung tinatawag nilang battery subscription. Kumbaga ay parang uupahan nyo yung battery. At ayon po sa research ko, naghahalaga naman po ang rent nito ng 2,800 pesos monthly kung below 1,500 kilometers ang tatakbuhin ng sasakyan. Pero kung ayaw nyo naman po ng ganyang deal at gusto nyo bilhin na rin pati yung battery para wala na kayong binabayarang monthly subscription, ay maghanda po kayo ng 745,000 pesos. Ang next naman po natin ay mula sa Suzuki. Micro SUV naman po ang design nito. And then, naghahalaga po ito ng 634,000 pesos lang. Yan po ay yung pinakamurang variant na naka-manual transmission. Very popular na po ito dito sa Pilipinas. Kasi guys, biruin nyo sa halagang 634,000 pesos ay meron ka ng sasakyan na Japanese brand. Kasya ang 5, mataas ang ground clearance, tapos brand new pa. Noong una po itong nilabas dito sa Pilipinas, puro manual transmission lang. Pero ngayon, meron na po itong variant na naka-AGS, automatic transmission. Pero lahat po yan ay may makinang 1.0 3-cylinder gasoline engine. Ang presyo naman po ng version nito na automatic transmission ay 679,000 kung dito sa Manila kayo bibili. Sa Visayas at Mindanao, mag-aalaga na po ito ng 724,000 pesos. Ang next naman po sa listahan natin ay ang pinaka-popular choice. Pag ang pag-uusapan ay hatchback na hindi EV. At ito po ay ang Toyota Wigo. Naghahalaga lang po ito ng 615,000 pesos only. Yung pinakamurang variant. Sulit na yan kasi hindi lang yan basta Japanese brand. Toyota po yan. Kaya subok na sa tibay. Ang makina po nito ay yung katulad pa rin ng dati na yung 1.0 liter 3-cylinder gasoline engine. Manual transmission lang po yung 615,000. Ngayon kung gusto nyo ng mga naka-automatic, mas mahal. Umaabot hanggang 735,000 pesos yung top of the line. Kung ako pang tatanungin nyo, ito na yung pinakapanalo sa listahan natin. Pero meron pa po tayong dalawa na mas mura dyan. So ang next po natin ay ito pong Suzuki Super Carry na naghahalaga po ng 614,000. Pero yung ganyang presyo, cab and chassis lang po yan.
Ikaw na ang bahala kung anong gusto mong ipagawa sa likod. Depende na po siguro yon kung saan nyo gagamitin. Pero kung ayaw nyo nang maistorbo magpagawa, pwede naman po kayong mamili sa ibang variants nito. Merong naka-drop side, merong cargo van, at merong utility van. And lastly, ito po ang pinakamura sa listahan natin. At syempre, galing po yan sa China. Ito po ay ang Kaisin Honor Cargo. Naghahalaga lang po yan ng 515,000 pesos. Pangkargahan lang po yan. Pero kung gusto nyo ng mas komportable, ay meron po itong variant na pang passenger. Merong 7-seater, merong 8-seater. Na naghahalaga naman po ng 585,000 pesos. So, mura pa rin. Ito pong Kaisin ay gawa ng Chang'an. Ang makina naman po nito ay 1.5 liter 4-cylinder gasoline engine na pinartneran ng 5-speed manual transmission. Ang kagandahan po dito ay rear-wheel drive, kaya mas may laban-laban po ito sa kargahan at saka sa ahunan. So guys, yan po yung mga pinakamurang brand yung sasakyan na mabibili nyo sa Pilipinas para sa taong 2026. Kung meron pa po kayong mga gustong idagdag dyan na hindi ko na ilagay, ay i-comment nyo po sa baba para pwede nating pagkwentuhan ng mas matagal-tagal. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!